Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Opisyal na nga na pumirma si JJ Redick ng isang 4-year contract upang maging ang panibagong head coach ng Lakers next season. Isang fun fact lang nga mga kaibigan, since Phil Jackson ay wala pang tumatagal ng mahigit 3 season bilang head coach ng Lakers. Kaya naman titingnan nga natin kung matapos ba ni Redick ang kanyang kontrata. Sa report ni Shams ng The Athletic ay napag-usapan nga dito ang mga plano ni Redick sa Lakers. Ayon dito ay plano nga ni Redick na mas gamitin si AD sa opensa lalo na sa late game situations. Si AD nga magiging number 1 option ng opensa ng Lakers at ibababa ang trabaho ni LeBron bilang isang ball handler upang manatili itong fresh patungo sa playoffs given na soon to be 40-year-old na nga ang 4-time MVP. Ayon din sa report ni Shams ay kasama si Anthony Davis sa hiring process at naging supportive umano ito sa Lakers na kunin si Redick bilang ang bagong head coach ng team. Isa pang nabanggit dito ay planong i-develop ni Redick si Austin Reeves, Max Christie at Rui Hachimura. Asahan nga na aakyat ang minuto ni Max Christie next season. Yan nga ang main plan ni Redick sa ngayon. Ganun pa man titingnan nga natin kung may execute na ba ito dahil narinig na natin ito noon na babawasan ang ball handling duties ni LeBron noong dumating si Russell Westbrook sa team at nakita nga natin ang resulta nito na hindi maganda. Ayon din sa agent ni Austin Reeves ay ipapakita umano ni Redick ang ibang klaseng parte ng game ni Austin Reeves na hindi pa natin nakikitang lahat. Magandang kuha nga daw ito para sa Lakers at big year nga daw kay Austin Reeves next season dahil kay JJ Redick. So ayun nga po mga kaibigan, so far mukhang on board nga ang tatlong main players ng Lakers at titingnan natin kung magagawa pa din ni Redick ang mga plano na ito kapag naramdaman na niya ang pressure ng mga fans ng Lakers. Magkaroon lang nga siya ng back-to-back loss, tiyak na uulanin na siya ng batikos. Wala ngang learning experience para sa Lakers. First-timer ka man o veteran coach, kapag pumasok ka sa franchise na ito, ang expectations kagad sa'yo ng mga fans ay ang magkampiyon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Jason Tatum nga mga kaibigan ay naririnig niya ang mga usap-usapan ng mga fans ngayon na kaya lang naman daw nagkampiyon ang Boston Celtics ay dahil injured si Jimmy Butler, Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Tyrese Haliburton, Ben Mathurin, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Jalen Bronson at halos ang buong starting five ng New York Knicks. Ang Dallas Mavericks nga daw ay nakipagbugbugan sa West kaya naman pagod na ito pagdating sa NBA Finals habang ang Boston Celtics naman ay easy road lang nga daw ito sa Eastern Conference. Well, ayon nga kay Jason Tatum, malamang ay sasabihin nyo na wala naman kaming nakalaban patungo sa championship kaya naman gagawin na lamang namin ito ulit next year. So ayun nga po mga kaibigan, mukhang kumpiyansa nga si Tatum na kayang-kaya nila na mag back-to-back next year. Isang bagay na wala pa nakakagawa since 2018 Warriors. Simula nga 2019, ang mga champion na team ay hindi nakakalagpas ng second round at taga ditong napapauwi sa playoffs. Sa palagay nyo ba ay kung healthy ang lahat ng teams, Boston Celtics pa din ba magkakampyon?